Kamusta? Welcome sa ika-4 na edisyon ng Itanong Mo kay Kuya Utoy. Dito ay tumatanggap tayo ng tanong mula sa mga masugid nating mga taga-subaybay. Ipinopost ko ito sa ating community tab at binubura ko rin kalaunan. Mayroon tayong mga rules na sinusunod, ipa-flash ko sa inyong mga screen. Stricto po ang mga patakaran na yan, puwera pa na swertihan po ang mapasama dito, kaya sana po ay huwag sumama ang inyong loob pag hindi nyo po nakita ang inyong mga pangalan. Nga pala, merong mga katanungan na hindi ko na isinama dahil nasagot ko na ito sa mga dati kong video. Example ay kung meron daw bang Hunter x Hunter sa 2020. Alam nyo na nag-move on na tayo dyan. Halata naman dahil marami nang sumunod sa One Piece bandwagon at lubos na natutuwa ang inyong lingkod dahil pakiramdam ko ako ang nagsinde ng mitya. Marami ng One Piece YouTuber. Sana dumami pa tayo kasi napakakonti po natin. Kaya wag po kayong matakot gumawa ng anime channel. Hindi ko kakayanin mag-isa na maibalik ang anime sa puso ng nakararaming Pilipino. Kailangan maraming magsalita para lumakas ang tinig ng anime community. So yan, ang dami kong sinasabi. Umpisahan na natin to. Unang tanong mula kay Mac Trafalgar. Kuya Utoy, bakit karamihan ng mga batang 90s na namulat noong early 90s sinasabing pangalawa lang ang Ghost Fighter sa BTX? Konting review naman sa BTX at dapat ko ba itong balikan at panoodin? Batang late 90s here. Thanks and God bless. Sa totoo lang, Utoy, hindi ko alam kung sino yung nagsasabi na pangalawa lang ang Ghost Fighter. Pero kung ako naman tatanungin, hindi nyo naman kailangang panoorin pa ang BTX. Pero kung gusto nyo, ay okay lang naman yon. Magandang anime yung BTX. Napakagandang anime nun. Partida, 90s technology siya, okay? Sunod ay si Vicente Sagulili. Kuya Utoy, may anime ba yung Buko no Pico? Alam ko kung ano yung sinasabi mo. Magandang anime yan, panoorin mo. Lalo ka na, Vicente, panoorin mo yan. Nako, hindi ka magsisisi. Mahusay ang writer niyan dahil siya ang sumulat ng Full Metal Alchemist 2003, Baka and Test, Summon the Beast, at yung Ald Noah Zero. Yan, so malabo kang magkamali pag pinanood mo to. At sana kayo din panoorin nyo. Sunod ay si Michael Makuha. Kuya Utoy, meron pa ba susunod sa Code Geass movie or series? Nako, ikinalulungkot ko, wag ka nang umasa. Yun na yun. Kung ano man yung Code Geass na nakita mo, yun na yun. Sunod si Rafael Portera. Kuya Utoy, magkakaroon ba ng bagong season yung Mao Sama Retry? Sure yun, kahit papano sure naman na magkakaroon siya ng bagong season. Mag-antay lang tayo ng announcement. Sunod na tanong kay Justin De Leon. Kuya Utoy, may posibilidad ba na tumagal at maging sobrang sikat ang Black Clover katulad ng One Piece, Naruto at Bleach? Sana po mapili nyo ang tanong ko. Well, napili ko na. Ganito yan, Utoy, kung ipapalabas siya sa Pilipinas, dapat nasa tamang time slot siya. Ngayon, kung ang desisyon ng mga nakatataas ay umaga siya ipapalabas, nako malabo. Pero kung hapon, sigurado yan. Sunod si Joshua Jade Hampak. Kuya Utoy, minsan nyo rin bang na-trip si Thomas Sawyer? Wala lang, Kuya Utoy, ang sarap lang maging bata ulit. Nako, kung batang 90s ka, matik yan, mapapanood nyo yan si Thomas Sawyer. At tingin ko, yung mga bata ngayon, maganda pa rin siyang panoorin at balikan. Marami tong kapupulutang aral, pati mga kakulitan. Kaya sana kahit paano, ipalabas siya sa ating morning time slot. Sunod na tanong mula kay Mercury Gaudines. Kuya Utoy, may season 2 pa ba ng Vinland Saga? Nakakabitin kasi. Salamat po. Nako, sure yan. Mag-antay lang tayo ng announcement. Antay-antay lang. Kasi maganda yung reception niya eh. Maraming natutuwa doon sa Vinland Saga. Sigurado kapag nakita na nila yung viewership niyan sa Netflix, sigurado na itutuloy nila yan. Pero kung naiinip ka na, ay sa manga ka na tumuloy. Sunod si Kian Martin. Sa tingin nyo po, Kuya Utoy, anong anime ang pinaka nakakatawa? Nako, Utoy, kung talagang nasubaybayan mo itong channel natin,
ay gumawa ako ng 5 video part series para sa mga anime comedies. Sana kayo din ay panoorin nyo at nandoon ang kasagutan sa tanong na iyan. Sunod na tanong kay Marlon Laus. Ano ang pinaka pangpainit na anime? Shoutout na din po. Sunod na tanong, Acura NSX. Kuya Utoy, kailan po ang pampatigas new episode? Sunod na tanong mula kay George Castro. Kuya Utoy, paano o saan ba galing yung Devil Fruit? New episode din po sa Ecchi Anime Final po yung top. So kung kayong tatlo mukhang nagustuhan nyo yung ating mga pampatigas series, alam nyo maganda rin kasi yung viewership ng mga video na yon. Ito yung sinasabi ko na kapag One Piece at Hunter x Hunter lang ang alam mo, ay hindi nyo na nakikita yung mga pampatigas na anime. Sayang naman! Pampatigas to, pampatigas. Makakakita talaga kayo ng mga umaalog na melon. 3 video lang ang ginawa ko para sa ganoong topic. Wala na sana akong planong dagdagan pa yan, pero ganito na lang. Sa comment section ng video na to, pagka nagkaroon ng 500 likes yung comment na ilalagay ko, ay gagawa tayo ng part 4. O ano, okay ba yon? Usapang marangal yan ha. Gagawa ako ng part 4 pagka naka 500 likes yung comment na ilalagay ko. Okay, sunod ay kay Iros Janko. Kuya Utoy, anong maganda isunod na basahin? Kakatapos ko po kasi yung solo leveling. Haha. Michael Bartolome. Kuya Utoy, kailan po kaya susunod na manga solo leveling season 2? Salamat at more power sa inyo. At pa-shoutout na rin po, salamat po ulit. Hehehe. Kay Saitama Punch, magiging anime po ba ang solo leveling? Sunod kay Yamite Unichan. Kuya Utoy, tanong ko lang kailan daw gagawa ng anime ang solo leveling? Ganda kasi at pabati na rin. Salamat. So mga Utoy, kung nakalike kayo sa ating Facebook page, alam nyo na kada Huwebes ay palagi akong mayroong update tungkol sa solo leveling manhwa. Na i-feature ko na rin ito sa isa kong video pero hindi siya totally review, recommendation lang siya. Ngayon ay kung magkakaroon ba ito ng anime, malaki ang chance nito kasi ngayon nga ay pinapalabas yung Tower of God na isa ring manhwa. Marami ng mga international fans ang nagpepetisyon na gawing anime ang solo leveling. Kaya alam ko sa sarili ko na hindi magtatagal at magkakaroon din ito ng anime. Hintay-hintay lang tayo. Ngayon naman, kung gusto nyong gumawa ako ng solo leveling review, maglalagay ako ng comment sa ating comment section at kung magkakaroon ito ng 500 likes, ay gagawa ako ng solo leveling content. Sunod mula kay Darius Nadrasta. Kuya Utoy, kailan po ba lalabas yung continue ng Bleach? Magkakaroon pa ba? Daniel Monteza. Bakit po di natapos ang anime version ng Bleach? Dim Cross. Since nag-announce na ang weekly Shonen Jump sa Bleach anime sa 2021, magkakaroon ka na ba ng content sa Bleach? PXZ Unlimited. Kuya Utoy, may bagong season ba ang Bleach ngayong 2020? Salamat in advance. Nako mga Utoy, sigurado na ito. Ka-announce pa lang, mainit-init pa, magkakaroon po ng Bleach anime. Itutuloy na talaga hanggang katapusan ang Bleach. So sa 2021 nila yan balak ipalabas para i-celebrate na rin ang 20th anniversary nito. Ngayon naman, kung gagawa ako ng content tungkol sa Bleach, ay syempre pa, oo naman, gagawa tayo niyan. Basta, antay lang kayo, malamang next year ko na yun gawin. So, bilang panghuli, yun namang mga One Piece questions. Unahin natin kay John Mark Mejia. Kuya Utoy, may posibilidad po na mamatay si Sabo. Alam mo Utoy, hindi pa kumpirmado na patay si Sabo. Pero kung ako ang tatanungin, malabo yang gawin ni Oda kasi redundant na yun eh. Pinatay mo na si Ace tapos papatayin mo pa si Sabo. Medyo redundant na yun. Si Ace kailangan niyang mamatay para sa development ni Luffy. Pero kung pati si Sabo mamamatay, it will leave a very bad reputation sa character ni Luffy.
Hindi mo na nga nailigtas si Ace, hindi mo pa rin maililigtas si Sabo. Ano ba namang klaseng character yon? Oda wants to make Luffy look cool. So he won't commit the same mistake again. So next kay Jasper Gamil. Sir Utoy, bakit nagbebend si Boa Hancock pag nagtuturo ng kalaban? Any comments? Ano yan bale gesture yan ni Boa Hancock doon sa mga taong meron siyang mababang pagtingin na sa sobrang baba ay tumitingin na siya paitaas. Running gag kasi to ni Oda, pero kung titignan mo to ng malaliman, kung iisipin mo kasi ay naging alipin si Boa Hancock. So sanay siya na mababa ang pagtingin sa kanya. So para mahigitan niya yung level ng mga hinayupak na world noble, siguro yan na rin yung kanyang pagpapakita ng pagkadisgusto sa mga taong yun nga tingin niya mabababa ang uri. Sunod, Sound Enterprises. Sino po sa inyo ang may pinakamahalagang role sa One Piece bukod Luffy? Aba, edi syempre pa yung Straw Hat Crew. Ang goal naman talaga rito ay makuha ang One Piece treasure pati maging Pirate King si Luffy. So hindi matutupad lahat ng yan, lahat ng mga pangarap nila kung wala ang isa't isa. After all, sila ang bida rito kaya sila ang may pinakamahalagang role sa lahat. Sunod, James Salamero. Kuya Utoy, sa One Piece po, sa tingin nyo po si Jinbei ba ay makakabalik sa Straw Hat Pirates noong paiwan siya kina Big Mom para labanan ito? Sa episode kasi ngayon sa Wano na ang Big Mom Pirates, buhay pa ba si Jinbei? Nako Otoy, natitiyak ko sa'yo buhay pa yang si Jinbei. At malamang ay meron pa siyang dalang resback. Tutulong siya sa gera kontra kay Kaido, lalong-lalo na kay Big Mom. Sunod na tanong mula kay Randolph. Kuya Utoy, solid fan nyo po ako pagdating sa pagre-review ng different anime lalo na sa One Piece. Ang tanong ko po ay masyado bang overpowered yung raid suit ni Sanji sa kanya? Thank you Kuya Utoy. Kung tanong mo ay overpowered ba siya sa labanan, nako hindi. Kasi merong mga tao na gumagamit ng observation haki. So doon pa lang mararamdaman na nila si Sanji. At saka hindi ganun ka-overpowered yan kasi tignan mo yung kay Shiryu, nagiging invisible din siya. Saka magiging overpowered lang siya kapag nandoon siya sa silid paliguan habang siya ay namboboso. Sunod na tanong mula kay Crispin Otero. Kuya Utoy, susunod ba sila Marco sa Wano? Rolando San Pedro. Kuya Utoy, dadating ba sila Jozu, Marco at iba pang mga Whitebeard pirates sa Wano at bakit? Alam nyo mga Utoy, ganito kasi yan Noong episode 773, si Nekomamushi nangako siya na ire-recruit niya si Marco the Phoenix para sa gagawin nilang pagsalakay sa Wano Country. Ngayon, sa episode 890, nagkita na si Marco at saka si Nekomamushi. Kaya lang, ang sabi ni Marco the Phoenix, hindi niya nga raw kayang iwanan yung village ni Whitebeard. Kasi maari nga daw sumalakay doon si Edward Weevil. Kaya ang mangyayari, hindi siya sasama. Bagkus, gusto niya na lamang magpadala ng isang mensahe para kay Luffy. Kaya sobrang baba ng posibilidad na makakasama si Marco the Phoenix sa gerang magaganap kontra kay Kaido. Ngayon naman, palagay ko hindi tama na pupunta si Nekomamushi sa Wano Country na walang daladalang mga tao. So kung hindi pwede si Marco, malamang yung ibang Whitebeard pirates kagaya ni Izo o kaya ni Jozu. Partikular na si Izo kasi kapatid siya ni Kikunojo, so may kinalaman talaga si Izo sa Wano Country. Kung ang tanong naman ay kung magtatagpo ba ulit si Marco at si Luffy, ngayon yun magdidepende sa mensahe na ipapadala ni Marco kay Luffy. Kung ano yun, hindi pa natin alam. Pero kung tatama ang theory natin na si Blackbeard na ang susunod na kalaban after ng Wano arc, obvious na darating na si Marco dyan kasi atat din yun makaresback syempre.
So yan mga utoy, hanggang dito na lang. Like, comment, and subscribe. Mag-ingat po tayo, panatilihing malinis ang ating sarili at kapaligiran, lalo ngayon na may kumakalat na epidemya. Huwag muna kayong maglalabas at magmarathon na lang kayo ng anime sa inyong mga tahanan. Hayaan nyo silang magkagulo dyan, basta tayo ay anime lang at alam ko na maayos din naman ang lahat. Babalik din lahat yan sa normal basta magdasal tayo kay Lord para mapabilis ang laban kontra sa lumalaganap na virus. So muli, ito po ang inyong Kuya Utoy. Palagi tayong manood ng anime, palaganapin natin ang anime culture. Hanggang sa muli.